You never sees us, oh God, sa aming kainan, but you see the portion of our heart right now. Wala nang ibang masigit na mas mahalaga sa araw na ito, kundi yung puso namin in a right portion before you, oh God. In the mighty name of Jesus, and once again, we will receive our elevation, our increase, overflowing blessing, a supernatural favor that has been declared by your servant right now in the name of Jesus. All of us shall increase in these last days. No one will left behind with your presence, oh God, as long as that we are connected in Jesus' mighty name. And every lies, deception, confusions of the enemy right now, all of it shall be consumed of the fire of the Holy Ghost. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love. May we always be to you what God would have us be. A family always there to be strong and to lean on. May we learn to love each other more in each new day. Be strong and to lean on. Hallelujah. Come on, let's clap our hands to Jesus once again. We celebrate, we celebrate. Hallelujah. Pray na Panginoon dahil kahapon nag-decide po ako. Sabi ko, kailangan kong pumunta ng Puerto. Kasi ang desire ng puso ko, magkaroon ng gawain sa Quezon. Amen? Kasi po, marami talaga yung nauuhaw sa salita ng Diyos. Bagamat maraming churches doon, bali na sa 150 Christian church. Pero iba po ang Jaom. Hallelujah. Iba po. Sa totoo lang po, talagang marami na rin po akong pero nakakaiba po ang Jaom. Buhay na buhay. Sabi ko, Panginoon, ang ginagawa kong ito hindi para sa akin, kundi para sa kalwalhatian mo. Itong lakas ko, itong buhay ko, itong edad ko, gusto kong mag-glorify ka at gamitin mo. Gamitin mo. Bagamat ginamit niya na ako naudlot, pero ngayon, tuloy-tuloy na. Purihin ang Panginoon dahil po, mula pong pumasok ako dito at umuwi ako ng Quezon, dahil po ang aking spiritual na buhay. Yan po ang totoo. Pero nung pumunta sila pastor doon, isang salita ko lang, nakarating sila at nakita nila kung anong sitwasyon meron kami doon. Sobra po ako na-blessed. Niliglig ako ng Panginoon about financial, pero hindi ako napinag. Sabi ko, hindi ako nahihiya. Hindi ako nahihiya. Sabi ko, Satanas, financial lang yan. Purihin ang Diyos, desire talaga ng puso ko. May gawain tayo sa Quezon. Yun po talaga ang desire ng puso ko. Sa Diyos ang kapurihan. Hallelujah. Palakpakan natin ang Diyos sa buhay ng ating family. Glory to Jesus. So that's kind of heart or that's kind of desire that will last in this last days. Amen? Sa Tagalog, yung ganyang klaseng puso po yung tatagal sa mga huling araw. Amen? Hallelujah. It's time for you to testify what the Lord has done in your life for this past week. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Diyos sa buhay ng ating family. Glory to the name of Jesus. Magandang umaga po sa atin. Glory to Jesus. Nagpapasalamat lang po ako sa aking pong pangangatawan na sa isang linggo pong pagtatrabaho ko ay lagi pa akong ginagabayan ni Lord. Hindi niya pa ako binibigyan ng karamdaman. Pero kagabi po, bigla po akong nahilo. Sabi ko, my God, ano ba yung nangyayari sa akin? Baka, high blood na to. Sabi kong gano'n, di ba? Wala sa high blood. Sabi nga ni Pastor, huwag daw nating isipin yan kasi ano lang. Pero nag-pray po ako mag-isa. Tapos sabi sa akin ni Bing, mag-thank you Jesus ka lang. Sabi ko, nahihilo na ako. Ba't mag-thank you Jesus pa ako? Sabi ko ng gano'n. Piloso po, di ba? Pero nag-pray po ako. Sabi ko, Lord, ano man po ang pinagkakaloob niyo sa akin, maluwag ko pong tatanggapin. Pero alam ko po na hindi niyo ako pababayaan dahil patuloy niyo po akong gagamitin para po sa aking pamilya. Patuloy po kaming magsisimba at patuloy po ako magpipray para sa kanila na balang araw po makasama rin namin silang lahat dito sa ating sambahan. Yun po. Maraming salamat po, lalo na po sa pagaling ng sugat ng aking mama. Maraming salamat, lalo na po sa hilingan ng buhay sa araw-araw po ng pagising natin. Nagpapasalamat po ako kay Lord. Yun po. Hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan natin once again ang ating family. Glory to Jesus. So that's how we become grateful sa mga bagay na meron tayo sa harapan ng Diyos. Amen? At one of the testimony nga ng ating family is kahit na may sakit ka, masakit yung ulo mo, masakit yung katawan mo, hallelujah, dito sa Jaom, tinuturuan tayo na magpasalamat pa rin. Amen? The right engagement is magpasalamat pa rin tayo sa Diyos at sa Kanya na lang tayo umaasa. Amen? Hallelujah. Diyan po, mas kikilos yung kamay ng Diyos sa ating mga buhay. Glory to the name of Jesus. Magandang umaga, family. Nais ko lang ibahagi sa inyo ang mga ginawa ng Panginoon itong mga nakaraang linggo. So, sabi nga yung layunin ng ating Jaom ay to save the lost and strengthen the weak. Yun. Sabi ko nga, ang sabi sa James,
yung pananampalataya na walang kalakip na gawa ay patay. Di ba? So, naisir ko nga ito sa kapatid ko. Sabi ko, alam niyo, sabi ko ganun, kung ako nag-i-stay lang sa bahay, wala akong ginagawang paghayo, wala akong ginagawang pagsishare ng Word of God, stagnant yung pananampalataya ko. Natutulog yung pananampalataya ko. Kasi, yan experience ko na kasi, once ako lumabas at nag-share ng Word of God sa mga tao, ang kapangyarihan ng Panginoon, yung wisdom ng Panginoon ay nandyan sa'yo. Baga, napapalakas. Hindi lang yung binabahagi na ng pinansalita ng Panginoon, kundi tayo din ay napapalakas. So, itong nakaraang araw, ilumakad ako mag-isa, pero may dala rin akong payo. So, purihin ng Panginoon, dahil mga pinuntahan ko parang mga uhaw. Sabi ko nga, yung mga dating hindi ko sinisiran, pinuntahan ko. At saka, napakakulang ang time ko. Napakakulang. Mga 10 o'clock ako umalis ng bahay, nakauwi ako siguro mga 7 to 8 na ng gabi. Inaanyayahan pa ako nung pumunta ka muna doon, ganito, may sakit si ganito, ganun. Yung nasalubong, ang maganda doon, nasalubong ko yung mga dating disciples ko noon panahon. Medyo nalulungkot ako kasi ang iba, yung uulumpo na. Yung iba naman, may mga allergy na sa katawan. Tapos, pira pa sa may allergy na, may yung na-stroke pa. Oo, ganun. Kaya parang nalulungkot ako kasi nung time na hinawakan ko sila, umalis na ako, wala nang nag-aalaga sa kanila, nagsilayo na sila doon kung saan na sila lumipat. So parang nakakalungkot kasi katunayan na kapag tayo humiwalay sa Panginoon, sino ang nandiyan sa atin? Di ba yung kaaway? Hindi ang Panginoon. So purihin ang Panginoon dahil marami pa akong dapat balikan at puntahan. Kahit mainit ang panahon, napakalakas ng hangin. So ang Panginoon ay laging may paraan. So purihin ang Panginoon, binabalik ko sa Kanya ang kapurihan. Hallelujah. In Jesus' mighty name. Hallelujah. Palakpakan natin ang Diyos sa buhay ni Nanay. Glory to the name of Jesus. So can you see the testify of our Nanay? Hallelujah. Praise God. And nakita po natin, matanda na po si Nanay. But kung papakinggan natin yung testimonya niya, siya ay humahayo. Amen? Hallelujah. Ibig sabihin, walang hadlang po sa pagsaserve sa harapan ng Lord. Praise the Lord! Hallelujah! Nananawagan po ako. Kung meron po kayong mga kamag-anak na may kapantanan, ay magbubuo tayo ng namahan na mga may kapantanan na nanalhin natin sa Panginoon. Ako po ay isang advocator na karapatan ng mga may kapantanan. Ipinaglalaman po dito ang karapatan ng mga may kapantanan kung saan ang mga may kapantanan ay kailangan din ng panitatan. Amen? Kaya po, tulungan niyo po ako na manananatin sa Panginoon ang mga tao may kapantanan. Amen. Bata man o matanda. Ano po? At i-handle ko po yun sa ating church dahil natin sa Panginoon. Kailangan po ay magkaroon tayo ng hunger sa kaligtasan ng mga may kapansanan. Magkaroon tayo ng pagmamahal. At hindi lang po ang may kapansanan ang nangangailangan ng kaligtasan. Lahat po tayo dito sa church. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Glory to Jesus. So let's pray and we lift our hands to the Lord. Abba Father, maraming salamat po sa mga kabutihang ginagawa niyo sa aming buhay. Nagpapakumbaba po kami sa iyong harapan ngayon at hindi po kami matitinag ng mga problema at ang pag-share ng mga patotoo sa araw na ito ay siya lamang nagpapatunay na kami ay hindi mo pinababayaan na nandito ka lagi sa aming tabi kasama ng iyong banal na Espiritu. Yes Lord, marami po kaming pagkakasala at hinihingi po namin ang kapatawaran ng mga ito at hindi po kami manghihinawang magsasawa na ikaw ay purihin at sambahin. Tunay lamang po na kumikilos ka sa aming buhay, nangungusap ka sa buhay ng bawat isa sa amin. Yes Lord, sa mga nagpatotoo at patutoong naipahayag sa oras na ito, Ama, I sealed by the blood of Jesus every testimonies that we share today. Sa Proverbs 4:7, wisdom is the principal thing, therefore great wisdom and indeed understanding. Sino dito ang gusto ng breakthrough? Masama bang humingi ng breakthrough? Hindi. Masama bang humingi ng blessing? Hindi. Pero ang sinasabi po dito, halimbawa po dumating na yung blessing sa atin, nasa atin na yung pera, sa tingin nyo, madaling nawawala ang pera kasi wala tayong wisdom. Kaya sinasabi po ni Solomon, teka muna, hingiin mo muna ang wisdom bago ang blessing. Madaling mawala ang blessing hanggat wala tayong wisdom. Hindi man agad-agad, pwede naman tayong maghintay. Patuloy tayong manampalataya kay Lord. Amen. The spiritual son of prophet of this nation, Prophet Jomari Jaos and Gretchen Jaos, let us welcome Pastor Jonel Imperial. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Hallelujah. Lift up our hands, ma'am. Oh, Father God, we thank you, Lord. We thank you for all the life of your people today, Panginoon. Truly indeed, wisdom. This is what we need in these last days. For the Bible says, wisdom is the principal thing. Knowledge and understanding. This is the component of wisdom. Without the knowledge and understanding, we cannot create
a wisdom, a heavenly wisdom. But Father God, because we are connected to the prophetic and apostolic ministry, thank you, Lord, for the wisdom you entrusted to your servant the prophet. And right now, oh God, from Negros, Luzon, Visayas, at Mindanao, naabot po dito sa amin po, Panginoon. At hindi lang sa Pilipinas, it is globally transformation from one place to another place, and many generation in this last days will be arise. Just think about the goodness of God. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you for the wisdom. Thank you for the love. Thank you for the faithfulness that you've given unto us. Thank you for the gift of salvation. For it is written, the word of God, everything works together for good those who love the Lord. No works of the enemy can afflict your people. And everything give thanks. This is the principle of Chahom. This is the principle of the Holy Ghost. In the name of Jesus. For it is written in the word of God, in the book of Deuteronomy chapter 20, verse 1. When you go to war against your enemy, and see horses and chariots and an army greater than yours, sabi ng Panginoon, do not be afraid of them, because the Lord your God, who brought you out from Egypt, will be with you. In the name of Jesus. It is written in verse 2, when you are about to go into battle, ito yung command ng Panginoon, the first shall come forward and address the army, and he shall say, Hear, O Israel, and he shall say, Hear, O Israel. And I would say right now, hear, people of God, hear, people, Chahom family, hear, people, Chahom, Puerto Princesa, living in the city of the living God. Today, you are going into battle against your enemy. At sabi ng Panginoon, do not be faint-hearted, do not be afraid, do not panic. What happened in this world, do not panic, family, or terrified. And the last verse, sabi ng Panginoon, for I am, oh, Rabasakayamandri Kandrabus, the Lord your God, the one who goes with you, who will fight with you against your enemy and give you an ending victory in the name of Jesus. Declare with me, family. Father, in the name of Jesus, I already received my victory. In the name of Jesus. Palakpakan natin ang Diyos sa buhay. Kusog na palakpak. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord Jesus.